And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, kakapasok lang na balita. Simulation laban sa China isinasagawa na ng AFP bilang paghahanda sa gera mga kapatid. So puspusan na po talaga ang paghahanda ng ating sandatahang lakas mga kababayan sa napipintong gera laban sa China. At ang video pala natin bibigyan ng opinion at reaction ngayon mga kapatid ay mula po kay kapatid na John Reps YouTube channel. Kung gusto niyo po maging advance sa balita mga kababayan, mag-subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel. Yung link po nasa description. And of course guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-like na rin ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Mga kawal, nabakamay na! Matapos ang panawagan ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang mga militar na maghanda sa posibleng military conflict, hindi natinag si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang puwersa militar ng Pilipinas ay abala sa ngayon sa pagsasagawa ng mga simulation upang labanan ang pananakop ng ibang bansa sa Pilipinas at maging handa sakaling makarating sa lupa ang paglusob ng kalabang bansa. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, i-subscribe ang YouTube channel ng kapatid na John Reps. Nasa description po yung link ng kanyang YouTube channel. Hindi natinag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naging panawagan ni Chinese President Xi Jinping sa Chinese People's Liberation Army nito na maghanda sa maaaring military conflicts. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi na ito bago. Ngunit sa kabila nito, iginiit ng Pangulo na patuloy na dedepensahan ng Pilipinas ang teritoryo nito. I don't think there's anything new there. That's what they've been doing already. They have defined the 10-dash line and they continue in their view to defend it. For our part, continue to defend what we and the international community has recognized as our maritime territory. Samantala, sa patuloy na Combined Armed Training Exercise o CATEX ng Armed Forces of the Philippines, isinagawa ng mga militar ang isang simulation kung paano lumaban at kung ano ang mga dapat gawin sakaling umabot sa kalupaan ang bakbakan laban sa China na gustong sakupin ng bansa. Sakaling sumiklab ang digmaan, unang makikipagsagupa ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Marines at panghuli naman ang Philippine Army. Sa isang panayam, sinabi ni Lieutenant General Roy Galido na ang nasabing simulation ay magpapakilo sa mga unit ng militar na magmumula sa Mindanao at Visayas patungong Luzon sakaling mangyari man ang paglusob ng kalaban sa bansa. Alam niyo mga kapatid, yan nasabi ko, kung gera na lang talaga ang pinaka-last option ng Pilipinas, mga kababayan, para madepensahan ng ating soberanya, ng ating mga teritoryo, wala na tayong choice mga kapatid, kundi harapin ang gera na hamon ng China sa atin. Yun lang naman talaga. Wala na tayong magagawa dyan kung talagang gera talaga ang pinaka-last natin na option mga kababayan. Dagdag pa ni Galido, ang nasabing pagsasanay ay susubok sa kapasidad ng hukbo na kumilos, magdepensa at magpanatili ng maraming puwersa sa posibleng combat operations. Ito mga kapatid, hindi pa ito yung tinatawag natin na balikatan kasi April pa po yun. CATEX or Combined Army Training Exercise Katihan ay the first ever exercise ng Philippine Army that will entail large-scale formations. Yung ilalagay mo sa isang lugar yung maraming units from different parts of the country. Kumbaga sinisimulate mo yung possible security situation na may sasakop sa ating bansa. Kumbaga parang kwento mga kapatid, itong CATEX parang mahalin tulad natin sa earthquake drill. Kumbaga parang totohanan talaga. Parang nilalagay nila yung kanilang sarili sa actual na gera. Yan po yung ibig sabihin nitong CATEX mga kababayan. Ngayon, this will entail moving units from Visayas, Mindanao to Luzon. Ito po ay ginagawa natin
para maensayo po ang mga units natin sa bagong tungkulin nito na i-defend ang ating lupa. Para rin po ito ng basketball na pinapractice po lahat to. Ine-ensayo. Mas lalo na po yung konsepto ng paano tayo mag-usap-usap, paano tayo magplano. Kasi yung dalawang tao nga, mahirap magkaintindihan yung pakayang maraming units na pinagsama-sama mo. So ito po yung simpleng exercise which we see very important. Ang pinaka-importante po dito ay yung sustainment po ng Philippine Army pag marami yan. Katulad po ng sabi nyo, isang batalyon na pakainin mo. Paano na lang ang gagawin natin pag 4,000 or 5,000? Paano natin sustain? Very challenging po. Pinili din ng AFP Northern Luzon Command na magsanay ng 119 na residente ng Batanes bilang mga reservist. 12 dito ay mga babae na nagpakita ng kanilang tibay at husay sa paggamit ng armas at combat skills. Mabuti pa yung Batanes, mga kababayan. Pati mga babae, handang ipaglaban yung ating bansa. Samantalang yung mga pro-China nating mga kababayan, wala talaga. Wala tayong maaasahan sa kanila. Nakaharap ang Batanes sa Taiwan, nakairingan ng China, pero hindi naman sila agad-agad i-deploy sakaling magkadigmaan. Gusto lang ng Defense Department na maging combat ready sila kung kakailanganin na. Isa pong bahagi ng ating puwersa. Nakalagay ito sa batas, sa RA 7077, that there should be a reserve force. Sa bawat region natin, we have a designated Ready Reserve Battalion and meron din po tayo na standby reserve. So marami po tayong mga gustong sumali dito para tumulong po sa Philippine Army. Ang tanong lang dito, ano ba ang ginagawa nila pag walang gera? Sila po ay na-organize po natin para tumulong po pag may sakuna. Actually, mga kapatid, no, meron po tayong 1.2 million na reservist. Yan po ang pinaka-latest na numbers ng ating reservist, mga kapatid. No? Kasama na po yon mga artista, no? Tulad nila Dingdong Dantes and yung asawa ni Sarah Geronimo. No? Sila, isa po yan, no? Sa mga kasama sa ating mga reservist, mga kababayan. No? Nakakatuwa lang, mga kapatid, na dumadami na po talaga yung mga kababayan natin na handang ipaglaban yung ating bansa. No? Samantalang yung iba nating kababayan, mga kapatid, no, nananatiling loyal sa China. Diba? Anong klaseng mga Pilipino ba yan sila, mga kababayan? Binagyo tayo pag may mga baha at pag may mga kalamidad na, sila ang unang natin na organize to assist in disaster response. Yung military aspect po nito, yung training nila ay, katulad yan sabi, ay maliit na bahagi pa lang po. Pero mas importante, organisado po ang mga reservists natin para handa tumulong kung nangangailangan ng ating kababayan to serve our country. Sabi ko nga po, this is a volunteer and kaya tinatawag ko po itong mga reserve, mga patriots natin kasi wala po itong sweldo. Wala po itong kundi talagang gusto lang po tumulong kung paano mapabuti ang ating bansa. And sana nga, mga kapatid, bigyan na tayo, no, yung mga reservists natin, bigyan na rin talaga ng sarili nilang mga kagamitan, no, mga baril, di ba? Para just in case, no, magkabiglaan man, mga kababayan, meron na po silang mga daladalang kanilang armas. Yan po sana ang gawin ng ating AFP, mga kababayan. Reservists, ang priority po natin doon is first is develop their passion to serve our country. Yung military aspect, darating po yun. Darating po yun pagka sa tamang panahon at sa tamang paraan po. Sa hindi pa po nakakaalam, mga kabayan, si Lieutenant General Roy Galido po ay ang pumalit kay General Romeo Browner Jr. na kasalukuyang AFP Chief of Staff na. Si Galido ay ika-66 na Commanding General ng Philippine Army. Samantala, patuloy naman ang pag-uusap ng Amerika at Pilipinas para sa isa sa gawang pinakamalaki at taunang military exercise sa bansa o mas kilala sa tawag na Balikatan Exercise sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Amerika. Aming ligaya na pag may mga api ang namatay ng dahil sa'yo. Ito yung linya, no, ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang, mga kapatid. Ang hindi po naiintindihan ng ating mga kababayang
pro-China. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? Yan po yung hindi talaga naiintindihan ng ating mga kababayang pro-China. Para sa kanila mga kababayan, no? Sa kabila ng panglulupig ng China sa ating mga teritoryo, no? Para sa kanila, kaibigan pa rin nila ang China mga kababayan. And masasabi ko mga kapatid, no? Na yung mga kababayan nating mga pro-China na yan, mga duwag po. No? Kaya mas pinili nila maging taksil sa ating bayan. Grabe, oh. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin, no? Nakakatuwa talaga mga kapatid, no? Na sobrang dami na po ng nag-volunteer ngayon, no? Para maging reserve ng ating sandatahang lakas mga kababayan, no? And according sa survey mga kapatid, no? Kung di ako nagkakamali, almost 70% po ng mga Pilipino handang ipaglaban ang ating bayan mga kababayan, no? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, no, around 30% lang po yung duwag, no, at mas piliin ang China, no. 30% lang po sila mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung pagkabanggit ko sa exact numbers doon sa survey mga kapatid, no, na 70%, almost 30% lang, no, yung mga duwag na kumampi sa China. Ganun pa man mga kababayan, ano, nakakatuwa talaga na hindi lang tayo, no, yung handang ipaglaban ng ating bansa. Biruin nyo sa Batanes mga kababayan. Majority ng mga reservist doon, no, pumasok sa pagiging reservist po ay mga babae. And take note guys, itong mga reservist po ay wala po itong sahod mga kapatid. So dyan pa lang makikita natin na marami talagang mga kababayan natin, no, ang handang ipaglaban yung ating bansa, no, kahit wala silang natatanggap na sahod sa ating gobyerno. And hanggang dito na lang yung video natin mga kapatid. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin ang ating video. Guys, huwag nyo kalimutang i-subscribe si kapatid na John Reps YouTube channel, no? Kung gusto nyo po ng mga advanced na balita, nasa description lang po yung link ng kanyang YouTube channel mga kapatid. Suportahan po natin, no, si kapatid na John Reps. Hanggang dito na lang. Adios.